Aron pangandaman ang mga katalagman nga walay bisan si kinsa ang makatagna sama sa linog. Nagtinguha ang mga otoridad nga makaangkon og kapasidad ang mga lokal nga panggamhanan ug komunidad aron maminusan ang epekto og danyo sa mga kusog nga linog. Ani ang RTV Presents ni Argil Relator. Sugayo, oh my God. Sagol kahadlok, kakulba ug kabalaka ang mabati sa matag dunay kusog nga pagtayog. Walay bisan unsang ekipo sa karon nga makatagna sa kung asa ug kanusa muigo ang linog. Busa ang ngayang dunay mga lakang aron maminosan ang epekto niini labi na sa mga estruktura. Ang Barangay Santo Niño sa Davao City ang usa sa mga lugar nga nalakip sa Dakudao Fault. Ubay-ubay matud pa ka mga balay labi na kadtong ana sa subdivisions ang naila sa FIVOLKS nga nakapatong og duol sa fault line. Nag-orient, gitagaan tanan o right inputs para makaprepare sila kung sa ilang buhaton and makaready sila gyud sa ilang preparasyon ba if in case nga maabot ang time nga syempre nasa fault line kulba kayo kumokrack nagkalit ilang balay. Sa pagpangandam sa linog, dili lang matud pa kini responsibilidad sa mga LGU, sanglit ang mga komunidad ang direktang apektado. Atong evaluate karon kung unsa ka aktibo ang ato ang mga community, especially at the household level in terms of joining sa kaning ginapasiugdan nato nga mga nationwide simultaneous earthquake drill, no. Apan ang problema, dili matud pa tanang local government units ang dunay kapasidad sa pagsuta sa ilang kaandam. Tungod sagad mga dagkong syudad lang ang dunay building official nga mo'y musuta sa inventory sa mga estruktura. Pag-conduct og inventory or assessment, no, prior to occurrence of strong earthquakes kung unsa ba gyud ka lig-on ang ato ang mga facilities, especially government facilities, no. Sumala sa usa ka structural engineer, usa sa mga epekto sa linog ang makita nga danyo sa estruktura. So in terms of building which is considered resilient to earthquakes, ito yung mga building na kahit na inuuga mo, may damage siya pero not enough for the building to collapse. Meron siyang tinatawag na laban or yung tinatawag na resistance or resilience against damage caused by the earthquake. Responsibilidad matud pa sa mga LGU ang musuta kung luwas pa bang ma-occupy ang usa ka building o dili na. Ang LGU has to have that decision to do a rapid structural assessment. So when you say rapid, iikutin yung building, outside, inside, floor by floor, then see these things, yung mga tinatawag nating quotes, damage. Sa project design pa lang, madetalye na ang kalig-on sa estruktura kontra sa gikusgon nga magnitude sa linog. The owner or the LGU should require that a proper design of the building should be carried out by a credible, qualified structural engineer who will make himself accountable for the next 15 years. Sumala pa, human sa linog pa, makita ang kalig-on sa usa ka estruktura. Busa, kinahanglang andam gayod sa kanunay. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.